Yo, what's up mga fanatics? Usapang helmet naman tayo. Ngayon, chin mount, yung vlogging setup natin ay pag-uusapan natin. So, meron ako ditong GRX chin mount at meron ako ditong Hank Additive Solutions chin mount which is 3D printed. So, etong si Hank, ito yung gamit ko dito sa Rook helmet ko. Ang problema ko is nalaglag yung GoPro ko kahapon. Bumitaw na to and I guess na wear and tear na lang din siguro nung adhesive, pero good thing na meron neto, nasalo naman niya yung camera. So, eto kasi is hindi siya specifically for Rook helmet. So, alam ko na rin naman yung risk, hindi siya perfect for Origin, Origin brand na helmet. So, pag sinukat mo siya dito, ewan ko kung makikita. Pag sinukat mo kasi siya dito, meron siyang gaps. Hindi siya ganun ka-perfect. Ayan o. Hindi siya yakap na yakap. Nilagyan ko na lang ng bagong tapes to. So, Scotch brand, kaso naisipan ko na wag na lang kasi baka ganun pa rin yung mangyari. Baka bumitaw pa din dahil sa ulan, init, alikabok. Siyempre, nagde-degrade yung quality ng tape. So, itatry ko tong GRX chin mount. GRX Motonetics chin mount. Universal chin mount siya yan. So, ito naman, hindi siya 3D printed. Siya ay isang plastic injection technology. So, I believe na mas matibay to kaysa sa 3D printed. So, ito meron siyang safety strap. Sealed naman siya. Maganda yung packaging. And kompleto detalyes. So, eto siya, naka-sealed. Ganda ng plastic nyo. Yan. Pero, tingnan muna natin yung box. Dito sa likod, meron siyang brand name, Universal Camera Chin Mount, Quick Installation Guide. Ayan, thoroughly clean, pre-position. Once the correct position is set, peel off the adhesive, put the security cord. So, may security cord siya na nakakabit sa quick release strap or double D ring nyo. So, install camera by using either the short or long extension arm. Never overlook this product. So, yung key features daw nila is compatible to most helmet dahil nga universal siya. Seamless, lightweight, and aerodynamic. And ito yung claim nila, can withstand wind drag up to 200 km per hour. Made of high-grade material, durable, and rigid. Easy to install. Pero ito yung pinaka dapat yung tandaan dito when using both. Either ito or ito kasi they both use 3M VHB double-sided tape which requires 72 hours curing period or 3 days after the installation. So without any load dapat yun para ma-achieve nyo yung 100% adhesion strength before attaching your cameras. So try ko na i-install to. Markahan ko muna siya para magitna ko talaga. And ayun, balik tayo sa video after nun. So ayun guys, hinanap muna natin yung center nung pinaka chin part ng helmet natin. So gumamit ako ng tape measure. Sinukat ko siya from dito sa vent sa magkabilaan. Yung end to end ng vent is 5.5 cm. So 5.5 cm divided by 2 is 2.75 something ganon. So dito tayo sa 2.75 naglagay nung marker. Ayun lang din, depende na lang din sa diskarte nyo kung paano yung gagawin nyo. So naglagay na tayo ng white marker dito. Sticker lang din siya na ginupit ko. Ayan, so mga may sticker neto, yung mga naunang nakakuha ng sticker na yan, shoutout sa inyo. Tapos tsaka natin siya ilalapat. Ito yung itsura niya pala sa malapitan. So 3M VHB tape. Take note, kailangan nakataas talaga tong pangalan ng GRX Motonetics. So ilalapat ko siya dito. Ilalapat ko siyang ganyan muna. So ito yung tinatawag na pre-positioning. Tapos hahanapin ko yung gitna niya. So yun, kita nyo napakalayo. At least meron akong guide kung saan ko siya ididikit. Yung gitnang part neto, yung hot shoe, cold shoe. Hindi, basta ito, may tawag dyan eh. Gigitnyan mo siya ngayon. At least, alam mo na kung saan mo ipoposition since meron ka ng tape marker. Yan. So, etong mga arm na to is adjustable yan. So, balatan natin siya ngayon.
pre-position na natin, balatan natin siya. Sobrang dikit na ito guys, kaya kailangan nyo ng mahabang pasensya. Kahit sa pagbabalat, mahirapan kayo. Ayan guys, na-pre-position ko na siya, natanggalan ko na rin ng dikit. So, meron tayong space dito sa baba, saktong-sakto lang. Kasi ayoko naman na sobrang ano. So, pwede mo pa siya ma-adjust as long as hindi mo pa nadidikit lahat. And to make sure na nakagitna siya, yan, yung white marker natin or yung sticker na kinabit natin, yun yung pinaka magiging basihan natin. So, ang downside lang dito sa Rook helmet is matatakpan yung isang vent natin, no? And hindi siya fully nakakapit, pero I believe na matibay pa rin to. So, mukha namang gitna na. Oo, mukha namang gitna na. So, finalize ko na to. Kapit mo na dito. Tapos, uunahin mo yung first part nung adjustable niya. Ayan. Yan. Tapos yung kabila naman, ganun din. Unti-unti mo siyang ihuyuko. Ayan. Ayan. After that, nadikit mo na yung unang part. Kailangan inch by inch lang. Hindi yung bigla ang ililiko mo siya para lumapat lahat talaga. Ayun. Tapos yung kabila naman. Ayun. And as simple as that, nadikit na natin siya. Ayan. Yan ang itsura niya guys. Tapos tanggalin na lang natin afterwards yung nilagay nating sticker marker sa gitna. So again, take note, 72 hours curing time, 3 araw na hindi mo siya lalagyan ng action cam, hindi mo lalagyan ng kahit na anong bigat para ma-achieve mo yung 100% na adhesion nung 3M VHV double-sided tape. So ayun, sana nakatulong sa inyo tong video na to, napagbigay ng idea. Maraming salamat. Sana laging masarap ulam nyo at sana laging malambot unan nyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe at kung nagustuhan mo naman yung mga videos ko, scroll ka pa dyan. Marami akong contents tungkol sa classic bikes, tambike, lifestyle at kung ano pa. Subscribe mo na ako, click mo na rin yung notification bell. Libre lang yan and yun, ingat kayo palagi. Peace out.